tutuusin natin, yung nasa Korte at yung nasa Senate, halos pareho ang paksa, no? Sabihin na natin, iba yung sa Congress. Ang problema, ang Senate, hindi naman prosecutorial body. Parati tayo in aid of legislation. Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Do we actually need new laws? Is that really the intended goal? So kahit ako'y miyembro at naninindigan sa Committee on Women, gusto ko pa rin na may due process sa bawat isa. Ma'am, pero di ba yung pagpapatawag kay Pastor Kibuloy, that's part of due process na ipaliwanag niya yung inside niya. Oo naman, pero yung sabay-sabay mong kinakasuhan, pwede rin magdahilan na hindi naman dapat sabay-sabay. Higit sa lahat, may pending na sa court, pare-pareho naman yung paksa, bakit uulitin pa? How do you respond to observations na iba yung magiging trato kay Apollo Kibuloy and then doon kay senior yun sa Surigao, Senior Aguila? Siya na-contempt, kahit na nag-attend siya, na-contempt siya kasi sabi ng mga senador, di siya nagsasabi ng totoo. Tama, pero straightforward yun. Walang kahalong prangkisa, walang kahalong issue mula sa US tungkol sa foreign exchange, walang kahalong sexual harassment at iba pang kaso mula sa ibang jurisdiction. Magulo ito eh. Kaya nagugulat kami, ba't naman sabay-sabay? May kumukuyog ba? Well, I think there's been an effort to come together to a decision. Unang-una, yung pag-issue ng subpoena, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa ganun. Dahil kinakailangan nga, alamin muna natin lahat ng kinakailangan alamin. Kasi puro sa kwentuhan lamang, may testigo nga, alam ko, narinig ko si Senator Risa, pero ganun pa man, kinakailangan na bigyan daan pa rin ang nasa korte. At hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. Makukuha niyo yung aid po? Hindi ko pa alam, pero mataas ang pag-asa ko lagi. Oo naman, nakikinig naman tayo sa lahat. Pero wala pa akong nakikitang in aid of legislation kasi. So siguro, pakinggan natin silang lahat. Pero at the same time, tignan natin kung magiging sub judice yung napakaraming question at saka yung main event. Yung main concern may end up being a judicial question. So baka patong-patong na yan at hindi nakarapat-dapat. Hindi ko narinig pasensya. Nakausap niya na po kayo na sinusuportahan siya, pero ma'am, wala pa kayo pero sa statement of support. Sinabi ko na, di ba, na-trauma na ako sa pirma. Allergic na ako sa pirma. Tantanan na ako sa pirma. Ayoko nang pumirma lang maski ano muna. Pero lang dun sa Committee on Women. But do you support? Oo naman. Wala naman ibang kandidato. Meron ba? Meron. May kumausap po ba sa inyo kung meron? Wala naman. Parati man tinuturo si Jinggoy. Wala naman sinasabi si Jinggoy. Maraming nagsasabi si Loren. Sabi naman niya, hindi siya interesado. Sino ba? Ma'am, update lang pala. Kumusta na po si First Lady? Okay lang. Wala nang lagnat. Pero nag-iingat lang kami dahil sa kanyang edad, ano? Well, I hope not. Yes, I think she's all right. Yeah. Nag-iingat lang. Kasi nga, dahil sa edad, siyempre, ingat na lang kami. Okay, maraming salamat. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong, wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani
sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko, ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Lambihira, kampi-kampi naman to. Ang posisyon ng aming chairman sa PDP Laban, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ko, para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Ito nung panahon ng NTF-ELCAC, magkakasama kami niyan. Diba? Panahon ni Digong, 2016 hanggang 2022. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila yung naabuso. Palabas kami sa YouTube, hindi namin, magkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yun. Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, dinala ko sa mga government stations, ayaw din nila ilabas. Pero sa SMNI, nailabas ko. Pumayag si Pastor. Ganon din yung Isang Linggong Pag-ibig, yung sa West Philippine Sea, nailabas ko din sa SMNI. Yun yung partnership ng matagal na paglaban sa komunista. Sir, ano specifically po yung naging role, naging tulong ni Pastor sa paglaban sa komunista, maliban dun sa pag-e-ere sa nung memoir? Marami po. Nung panahon po ng NTF-ELCAC, diyan po nilalabas ang mga data. Ang mga data, no? Ang mga, kung ano yung mga nangyayaring, halimbawa, galing sa AFP, yung mga tinatawag naming, kasi kami mismo nun, meron kaming mga pinupuntahan ng mga sumusurrender, binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan na ganyan. 1,000 ang sumusurrender. Hindi mo mapanood sa ibang channel. Mapapanood mo sa SMNI. So parang kung binigyan niya kayo ng platform. Napakahalaga nun. Napakahalaga. Sa usapin ng paglalathala ng ginagawa ng gobyernong maganda, napakahalaga nun. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Kasi pag sinabing, kaibigan ko, kaya tunod, sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan yan. Comrade ko yan. Comrade. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yun. Hindi naman kami magka-religion ni Pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tiga Davao. Naniniwala ako sa prinsipyo niya na masyado nang matagal ang communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan namin. Isa sa mga lumabas na tanong agad nung pina-reverse niyo yung contempt niya was, sir, was there any help given to you in the last election? Una na yung dasal. Dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime.
na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika. Hindi ako niniwala dun. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin, yung mga ganong klaseng pabor. Sa akin kasi parang hindi naman yun para sa politika. Parang sa akin naniniwala siya na ako magiging instrumento ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng bayan, parang ganun. Kasi parang hindi naman maganda dahil pinahiram ka dahil kandidato ka. Siguro naman pinahiram niya ako dahil naniniwala din siya sa aking adhikain. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumuturgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.